Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alib, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Nung makausap natin mga kaibigan si former Senador Bongbong Marcos at may mga tinanggap lang ho tayo ng report at nagain pala ho ng komento ang Korte Suprema mga kaibigan ng Office of the Solicitor General o OSG. May kaugnay mga kaibigan dun ho sa inaing protesta ni dating Senador si BBM o si Bongbong Marcos mga kaibigan laban ho kay Vice President Leni Robredo at di ba tila ho kino-question yung pag-iikot ho dyan sa Bicol Province. Mas mainam nga ho kumbagay mas tutukan ho natin yung pagtulong ho nila dahil sa 38 pahina na komento mga kaibigan binigyan din ho ni Solicitor General Jose Calida ang Korte Suprema mga kaibigan na tumatayong Presidential Electoral Tribunal OPET na may tuturing mga kaibigan ng sole judge na sa lahat to ng kumo-question, di ba, na may kinalaman mga kaibigan dito ho sa election return at dun ho sa kwalifikasyon ng Pangulo at saka ho pangalawang Pangulo mga kaibigan. Nasa kapangyarihan daw ho yan ng PED kumbagay magdideklara ng failure of election na walang violation itong tanggapan ho mga kaibigan ng Commission on Election ho mga kaibigan. Sa kabila nito, kumbaga nilinaw ho ng OSG, alam niyo naman itong si Solgen Calida, kahit na tawasin mo yan, talagang Marcos loyalist ho yung mama. At isa ho yan sa mga architect doon ho sa mga co-warranto, kumbagay surprise. Kagaya ho nangyari kay Chief Justice Lourdes Sereno, kung pamilyar ho sa inyo mga kaibigan, dahil kumbaga, ang paliwanag ho dito ng COMELEC, yung kapangyarihan ho nila, kumbaga nakatakda ho doon sa election ho, sa ilalim ho yan ng saligang batas. At kung matatandaan nyo, ito hong si Robredo, idiniklara ho yan nanalo hong vice presidential race noong 2016. Di ba nitong presidential election mga kaibigan? Pero kino-question, kumbaga questionable, doon ho sa mga BBM loyalists o BBM panso mga kaibigan ni Marcos na nananatili hong nakadepending, kumbaga ito ho sa PET, mula ho nung isinampa ho nila noong June 2016. Dahil ang gate ho dyan mga kaibigan ng kampo ni Marcos, kumbaga nagkaroon daw ho ng malawakang dayaan, kumbaga yung pagmanipula, kumbaga minaniobra, di ba doon ho sa mga boto para mabawasan at ipanalo mga kaibigan ni Leni Robredo. Kumbaga depensa ho nila at next week siguro makakasama uli natin si BBM Marcos kumbaga via Zoom at inaayos lang yung schedule ho nung mama. Well, sabi nga may kahinaan daw mga kaibigan
ang sistema ho ng electronic voting at hindi daw ho tumutugon doon ho sa Smart Matic. Alam niyo naman ho, dyan ho talaga nagkakaroon ho ng malawakang dayaan kapag ka ho pinag-usapan ng Smart Matic. Di ba ito nga ho yung ibinunyag ni Glenn Chong, kung familiar ho sa inyo, yung taga-Biliran. At sabi ko nga ho sa inyo, nung ibulgar ho yan ni Glenn Chong, ginamit lang ho niyang makinarya papunta ho sa Senado. Kumbaga hindi lang ho nag-click kay Juan de la Cruz, bagamat kumbaga maiksi. Sabi nga ho yung preparation na ginawa ho ni Glenn Chong doon ho sa dayaan o tungkol ho doon sa Smart Matic ho mga kaibigan. Kaya naging dahilan daw mga kaibigan, kumbaga sinumantala, di ba, ng ibang grupo at nabawasan pa nga daw ho yung boto ho ni Marcos habang tumaas naman ho yung boto ni Leni Robredo. Tama ho yun, dahil minsan nung kinakalkal regarding ho dun sa election protest ho mga kaibigan, abay ka, sabi nga ho'y kalaunan para bang yung botong inahanap, mas lumalamang pa ho itong si Leni Robredo. May nagsasabi naman di ho, Karex, bago matapos ho ang 2022, lalabas ho yung resulta at mananalo daw ho mga kaibigan, eto hong si BBM Marcos. Kumbagay para sirain, kumbagay madismaya yung Liberal Party mga kaibigan at mapatunayan ho nila na ang nanalo ito hong si BBM. Kumbaga, napakahabang usapin ho niyan. Ano sa palagay nyo? Kung kayo tatanungin ho mga kaibigan, sa tingin nyo mo ba talagang yung pagkapanalo mapupunta ho doon kay BBM? Kasi sabi nga ho nila, ba't na lang hindi ho antayin ho natin itong 2022 election ho mga kaibigan. Tama nga naman ho doon ang kampo ni Vice President Leni Robredo. Pero sabi ko nga ho sa inyo, ginagamit din ho yung makinarya o materials ho mga kaibigan. Bakit kamo? Kasi mentras yung pinag-uusapan, di ba, yung election protest regarding ho kay BBM, kumbaga nilalabas ho dun sa mga broadsheet, nagagamit ng material sa mga tabloid, di ba? At para, kumbaga, wag humawala ho dun sa eksena, yung pangalan ho ni BBM, yun ho yung magiging depensa ng kabilang panig ho mga kaibigan. Pero kung pakikinggan ho natin ang mas nakakarami, para bang mas pabor ho sila. Di ba? Kung si BBM ho ang nanalo. Kasi kumbaga, magka-frequency ho sila ng ating Pangulo. Kumbaga, maganda ho yung lalong magiging tandem ho nila. Ang problema ho niyan, Garex naging katandem ho ni Tatay Digong, ito ho si Alan Peter Cayetano. Di ba? Ano ba ho naging role ho ni Cayetano nung 2016 election ho mga kaibigan? Ang role ho nung mama, wasakin at gibain si Bongbong Marcos. Di ba? Pero ang punto de vista ho doon ng Davao Group, makuha ho yung simpatya ng taga Metro Manila at ang bubuhat unyon si Alan Peter Cayetano. Pero sanggandiin, si Cayetano mga kaibigan, nilaglag din ho ng Davao Group. Kasi kung ang boto ho ni Digong, dapat to boto rin ho ni Alan Peter Cayetano. Kumbaga talagang magaling lang ho yung mga advisor, di ba? Kaya nga dito, lumalabas na rin ho sa mga social media na sinasabi, tandem daw ho BBM tsaka ho Inday Sara. At napakalakas ho niyan kapag yun ho ikinasa at naandyan din ho yung pangalan ng isang negosyante. Kumbaga business tycoon. Walang ginawa kundi ho ang pagtulong. Naandyan ho si Ramon Ang, di ba? At ang manugang ho niyan, Speaker of the House, si Congressman Lord Alan Velasco. Kumbaga may mga malalaking politiko, nililigawan ho yung mama at kumbaga iniingganyo na pumasok ko mga kaibigan sa politika at alam naman ho natin kung paano ho naging pagtulong. Kumbaga naging, sabi nga ho ibinigay na tulong ni Ramon Ang sa mga bawat probinsya nung nasa ECQ ho tayo dun ho sa Enhanced Community in Quarantine. Kumbaga inikot ho ni Ramon Ang yung mga bawat province na sa tingin ho nung mama na talagang kulang yung pondo ng LGU. Kagaya ho dyan sa Bicol Province,
Abay mantaki mo ang depensa ho ng provincial governor ho mga kaibigan. Abay sabi nga ho niya, Karex, wala na ho kaming pondo. Kumbagay simut na, di ba? Yung nangyari ho dyan sa Albay Province at abay mantaki mo, ngayon pa lang ho pinag-uusapan para ipahinto mga kaibigan yung operation ho ng quarry dyan ho sa Albay Province. Samantalang ang tagal na ho nating pinag-uusapan dito ho sa programa ho natin, ang depensa ho dyan ni Governor Alfrancis Bichara. Hindi ho Karex napakalaking tulong, di ba? Ang binibigay ho sa amin ng quarry. At ang plano nga ho dyan, suspindihin na yung quarrying operation sa buong lalawigan ng Albay Province. Isa lang naman ho nagmamaniobra ho niyan Yung dating barangay captain sa isang barangay sa bayan ng Daraga, Albay. Yan ho si Kapitan Alwin Nimo. At yan ho talagang kumbagay kakiskisan unang siko ni Governor Alfrancis Bichara. Yan ho ang dapat tanungin kung pagbaha o landslide ang pag-uusapan dyan ho sa Albay Province. Oras sa Pilipinas sa 3:40 ng hapon. Ang oras ay sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.